Ito ang kwaderno ng Diyos, isang kayamanang pinangarap na taglayin ng lahat. Ang sinumang nagpatawag nito ay maaaring gumawa ng 3 kahilingan ng walang anumang paghihigpit. Ngunit nang sinubukang hilingin ni Shaquan ng 10 panghiling, ipinakita ng notebook ang tunay na anyo nito, ang mukha ng isang masamang Diyos. Hindi lamang nito inalis ang kanyang karapatang maghangad, pinilit din siya nito sa isang binding soul contract. Kung mabibigo siyang matupad ang lahat ng 999 na naisin niya, susunugin siya ng apoy ng impyerno hanggang sa tuluyang mapuksa ang katawan at kaluluwa. Ito pala, ang orihinal na may-ari ng katawan ay nalulunod sa bilyon-bilyong utang, at sa desperasyon, ay gumuhit ng isang summoning circle sa lupa gamit ang sarili niyang dugo, inialay ang kanyang kaluluwa at katawan kapalit ng pagiging lingkod ng masamang Diyos. Sa susunod na saglit, isang kidlat ng lilang kidlat ang nahati sa tahimik na kalangitan sa gabi, na tumama kay Shaquan sa gitna ng bilog at nawala ng malay. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, kitang-kita niyang nag-overtime sa isang proyekto sa opisina. Ngunit sa sandaling nakita niya ang isang hindi pamilyar na mukha na naaninag sa pool ng tubig, natigilan siya, napagtantong lumipat siya sa katawan na ito. Habang iniisip ni Shaquan kung anong uri ng mundo ito, isang pulang-pula na libro ang biglang lumutang sa kanyang harapan, na nagsasabing maaari itong magbigay sa kanya ng 3 kahilingan. Bumilis ang tibok ng puso niya. Ito kaya ang golden sheet niya. Pero para sa isang pangunahing tauhan, hindi ba medyo maramo ang 3 hiling? Kaya, walang pag-aalinlangan, ginawa niya ang kanyang unang hiling, nabigyan siya ng crimson book ng 10 pang kahilingan. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa kanyang bibig, ang libro ay sumabog na may napakaraming masamang aura. Pagkatapos ay nag-transform ito sa isang masamang Diyos, nanlilisik ang tingin sa kanya. Kaya, hindi ang kontrata ang nagkamali, ngunit isang bagong kaluluwa. Bumigay ang mga binti ni Shaquan, at bumagsak siya sa lupa, nanginginig habang tinatanong kung ano iyon at kung ano ang ibig sabihin ng kontrata at kaluluwa. Malamig ang boses ng masamang Diyos. Sinabi nito na hindi siya karapat-dapat na malaman ang tunay na pagkakakilanlan nito, ngunit ipinagpalat lamang ng orihinal na may-ari ng katawan ng kanyang kaluluwa at laman para mag-wish. Ngunit ngayon, ang katawan na dapat ay sa kanya ay kinuha na ni Shaquan, na ginawang pag-aari si Shaquan. Doon napagtanto ni Shaquan na hindi regalo ang tinatawag na cheat na ito. Siya ay dinala dito bilang isang scapegoat. Bumili ng isa, makakuha ng isang libreng deal. Agad siyang tumalikod at tumakbo patungo sa rooftop exit, ngunit pinitik lang ng masamang Diyos ang mga daliri nito. Agad, ang katawan ni Shaquan ay nilamon ng nagliliyab na apoy. Ang Diyos ay nanunuya, na nagsasabi na kapag ang isang kontrata ay naitakda, kahit na ang kaunting pag-iisip na sirain ito ay magreresulta sa pinakamalupit na pahirap. Dahil doon, tumalikod ito para umalis, nanunuya na ang mga kaluluwa ng tao ay marupok, at sinabi kay Shaquan na magmadali at mamatay. Ngunit habang nanginginig ang kanyang sunog na katawan, nagawa ni Shaquan na tumili. Ayon sa batas ng kontrata, kung ang isang paglabag ay sanhi ng force majeure, ang pangalawang partido ay walang pananagutan. Sa ngayon, pinakikialaman mo ang kakayahan kung tuparin ang kontrata, kaya hindi mo magagamit ang paglabag bilang dahilan para patayin ako. Natigilan ang masamang Diyos, isang kurap ng pagkagulat ang bumungad sa mukha nito. Hindi nito inaasahan na isang tao lang ang makikipagtalo sa mga patakaran dito. Sa bingit ng masunog na maging abo, mahinahong nagsalita si Shaquan. Alam kong isa kang makapangyarihang nilalang. Maaari mong wakasan ang aking buhay kaagad, ngunit hindi mo ginawa. Ibig sabihin sinusubok mo ako para sa isang angkop na kandidato. Kaya, sa tingin mo ba ay kwalipikado akong pumirma ng bagong kontrata sa iyo? Sa mga salitang iyon, hindi maitago ng masamang Diyos ang tuwa at humagalpak ng tawa. Ito ang unang tao na nakipagtawaran dito. Biglang, isang kontrata na nakabalot sa apoy ang naganap sa hangin. Ipinahayag ng masamang Diyos na kung matutupad ni Shaquan ang isang kahilingan para dito, bibigyan siya ng bagong buhay. At ang hiling na iyon ay gumawa ng 999 na kahilingan. Hindi nakaimik si Shaquan. Ang makapangyarihang masamang Diyos ay walang kahihiyang pinuputol ang kanyang sariling kagustuhan. Ngunit sa puntong ito, wala siyang pagpipilian. Mula ngayon, ang masamang Diyos ang bago niyang amo.
Nagkabisa kaagad ang nag-iisang kontrata. Kinailangan ni Shaquan na magbigay ng 999 na kahilingan para sa Diyos, at bawat na kumpletong kahilingan ay maaaring makakuha sa kanya ng gantimpala. Pagkatapos, sinundan niya ang address na nakaukit sa susi ng isang maliit na pinto ng apartment. Sa kanyang pagtataka, pagkatapos na lagdaan ng kontrata, sinabi sa kanya ng masamang Diyos na magagawa niya ang anumang gusto niya, at lilito lamang ito kapag kailangan siya nito. Ito ay nalilito kay Shaquan. Hindi ba dapat ay ginagawa siyang parang alipin hanggang sa mamatay? Nawala sa pag-iisip, binuksan niya ang pinto. Pagpasok sa loob, napagtanto niya na ang pamilya ng orihinal na may-ari ay nasa mas masamang kalagayan kaysa sa naisip niya. Sa mesa ay nakalagay ang isang kontrata na nagbabasa ng collateral payment. Isang beses na pag-withdraw ng 2,000 mililitro ng dugo. Sa sandaling iyon, isang metal na tubo ang tumama sa likod ng ulo ni Shaquan. Sigaw ng isang blonde na thug, "Nasaan ka ngayon lang? Hindi mo ba pinansin ang mga tawag ko?" Pagkatapos ay napansin ni Shaquan na may 3 tao na nagtatago sa isang silid at hiniling na malaman kung sino sila. Sinipa siya ng blonde ng malakas sa tiyan. "Nakalimutan mo na ba ang utang na hiniram mo noong nakaraang linggo? Ano, masyadong nakadroga para maalala? At nasaan ang matandang babae na nagbebenta ng dugo para bayaran ang iyong mga utang?" Patay sa isang kanal sa isang lugar. Ngumisi siya. "Anong biro? Tulala talaga ang nanay mo, itinaya ang kanyang buhay para bayaran ang loan shark para sa basurang tulad mo. Ang basura ay basura, ipinanganak na basura, basura ng talento, at nangangarap pa rin na baguhin ang iyong buhay. Ikaw ay may utang na hanggang leeg at bahagya kang nasimot sa pagiging pinakamababang ranggo ng isang messenger." Habang umuulan ng mga kamao at sipa, bumaha sa isipan ni Shaquan ang mga fragment ng orihinal na alaala ng katawan. Noong bata pa siya, minsan na niyang sinabi sa kanyang ina na gusto na niyang sumuko sa pagiging messenger. Dahil sa isang bangungot, nakita niya itong nagtatrabaho sa sarili hanggang sa pagod araw-araw, nahuhulog sa kanyang pagtulog, hindi na muling nagising. Ayaw niyang mamuhay ng ganoon ang kanyang ina at natatakot siya na kapag nabigo siyang maging mensahero, madidismaya siya. Ngumiti lamang ito at marahang hinaplos ang noo nito, mahinang sinabing, "Ayos lang." Bumagsak man ang langit, kayang tiisin ni nanay. Nabasag ang alaala, at isang surge ng napakalaking kapangyarihan ang sumabog sa loob ng Shaquan. Diretso ang kanyang kamao sa mukha ng blonde. Paatras na bumaril ang tulisan na parang bola ng kanyan, na malakas na bumagsak sa dingding. Ang bibig na kanina pa naglalaway ng panlalait ay nabugbog na sa madugong gulo. Naramdaman agad ng 2 pang debt collector na may mali. Iyon ay dahil ang aura na ibinibigay ni Shaquan ngayon ay puno ng banta, na parabang bigla siyang nabasag sa isang hadlang sa pag-iisip. Malamig siyang tumitig. Ano ang mali sa isang taong mula sa ibaba, gustong bumangon? Namula ang mukha ng 2 lalaki sa galit. "Isang yugto ng E-rank, masyadong basura na tulad mo ay nangangahas na maging bastos." Hinugot nila ang mga natitiklop na bututo mula sa kanilang mga manggas, na pagpasyahan na pilayin ang isang paa nito sa mismong lugar. Si Shaquan, gayunpaman, ay mas nakatuon sa mga pagbabago sa kanyang katawan. Ito ba ay yugto ng messenger at E-rank din? Nagsalita sila tungkol sa pagtukoy sa bagong natagpuang kapangyarihang ito. Sa paghusga sa kanilang saloobin, ang kanilang ranggo ay kailangang mas mataas kaysa sa kanya. Biglang sumulpat ang isa sa kanila para hampasin. Ngunit sa mga mata ni Shaquan, ang paggalaw ay napakabagal, parang replay sa slow motion. Sa isang malakas na putok, ang batuta ay bumaba, na nabasag ang isang malalim na bukol sa makinis na sahig. Noon, nasa likod na niya si Shaquan. Tumama ang tuhod niya sa mukha ng lalaki. Sa isang nakakasukang kalabog, ang tinatawag nilang Kuya June ay nalukot sa lupa. Sumugod ang natitirang debt collector para i-back up siya, hindi niya maintindihan. Paano rin magkakaroon ng ganitong uri ng bilis at kapangyarihan ang isang E-rank stage? Akala niya ay nadulas siya sa blind spot ni Shaquan, handa nang maputol ang kanyang tadyang. Ngunit biglang hamampas si Shaquan ng isang marahas na paatras na sipa. Kahit na nagawa ng lalaki na hamarang gamit ang kanyang baton laban sa lakas ng pagsabog ni Shaquan, parang sinusubukang ihinto ang isang freight train na walang kamay.
Hindi maintindihan ng debt collector kung paano nalaman ni Shaquan ang eksaktong posisyon niya nang hindi man lang tumitingin. Mabilis siyang humingi ng awa, sinabing sumusunod lang sila sa utos. Na pinadala sila ni Lin Yu para kolektahin ang utang. Puno ng paghamak ang ekspresyon ni Shaquan. Babayaran ko ang utang. Huwag mo na lang akong guluhin ulit. Dalhin ang iyong mga tao at lumabas. Nang marinig ito ng lalaki ay dali-dali niyang kinalagkad ang dalawa niyang kasama. Pagkatapos ay tumangala si Shaquan sa kisame. Boss, nanunood ka diba? Sa kanyang mga salita, ang masamang Diyos ay lumitaw sa anyo ng pulang-pula na libro, na nakangiti. Nararamdaman ang aking presensya, matalas ang iyong instincts. Napangiti ng mahina si Shaquan. Ngayon lang ako nakaramdam ng kakaibang kapangyarihan sa katawan ko. Naisip ko na lihim mo akong tinutulungan. Ang masamang Diyos ay tumanggaw na may kasiyahan. Tama yan, kung hindi lang kita pinahiram ng kaunting kapangyarihan, malamang papay ka na ngayon. Dapat kang magpasalamat. Nagningning ang mga mata ni Shaquan. Alam ko na, ikaw talaga ang golden shit ko. Kung mapapahiram mo sa akin ang kapangyarihan sa tuwing kailangan ko ito, hinding-hindi ako dapat matakot sa sinuman. Inilibot ng Diyos ang mga mata nito. Ang kapangyarihan ko ay hindi isang bagay na walang kamatayan tulad ng malaya mong magagamit. Maswerte ka lang this time. Hindi ito lumampas sa iyong limitasyon. Kung hindi, namatay ka na sana bago ka pa nila mahawakan. Kumunat ang noo ni Shaquan. Kaya ang pagtatrabaho para sa iyo ay walang anumang benepisyo. Pag-isipan ito, kung lalakas ako, hindi ba mas madaling tuparin ang iyong mga hiling? Ipinikit ng Diyos ang mga mata nito. Huwag kang mag-alala. Ayon sa aming kontrata, bibigyan kita ng kapaki-pakinabang na gantimpala. Ngunit tungkol sa paghiram ng aking kapangyarihan, kalimutan ito. Maliban kung gusto mong mamatay ng mas mabilis. Tahimik nitong tiningnan si Shaquan, isang ideya ang nabuo sa isip nito. Ang batang ito ay talagang hindi inaasahan. Hindi lamang niya nahawakan ang hiniram na kapangyarihan ng mas mahusay kaysa sa naisip nito. Kinokontrol niya ito ng may nakakagulat na katatagan. Siya kaya ang nakatadhana sa akin? Tanong ni Shaquan. Kaya, nakapagdesisyon ka na ba sa pangalawang hiling? Umiling ang Diyos. Nakagawa na ako ng higit sa sapat na mga kahilingan. Sa tamang panahon, mauunawaan mo. Sa ngayon, ang iyong oras ay iyong gugulin. Iniwan ng hindi mapagkakatiwala ang boss na ito si Shaquan na walang imik. Wala siyang alam tungkol sa mundong ito at umaasa na ang masamang Diyos ay hilingin muna na bigyan siya ng direksyon. Ngunit malinaw, hindi iyon mangyayari. Inilabas niya ang phone sa bulsa. Kung siya ay titira sa lugar ng orihinal na may-ari, kailangan niyang maunawaan ang kanyang sitwasyon. Ngunit ang mga mensahe ay pawang mga abiso sa pagkolekta ng utang at mga online na order para sa mga suplemento. So, ganito talaga ang halaga ng pagiging isang messenger. Walang kahit isang text mula sa pamilya. Pagkatapos ay isang mensahe ang nagpatigil sa kanya ng malamig. Ito ay mula sa kapatid na babae ng orihinal na may-ari. Ipinadala kahapon. Nakoma si nanay. Pumunta sa ospital ng Tianlan ngayon. Mabilis siyang nagpalit ng malinis na damit at isinugod sa ospital. Pagbukas ng pinto ng ward, nakita niya ang kanyang kapatid na tahimik na nakaupo sa tabi ng kama ng kanilang ina. Ang mabigat at awkward na tensyon sa silid ay nahihirapan siyang huminga. At talagang, nawawala ang isang bagay na mahalaga. Kahit sino ay magagalit. Ang babaeng may mahabang tirentas ay ang kanyang kapatid na babae, si Jo Yokan. At nakahiga sa hospital bed, maputlang papel, ang kanyang ina. Siya ay hindi katulad ng umaasang babae sa kanyang mga alaala. Dahil ba sa kanya ang lahat ng ito? Humakbang si Jo Chen at unang nagsalita. Sorry late ako, kamusta nanay? Nagdilim ang mukha ni Jo Yokan. Anong excuse niya this time? Pagsasanay, isang tagumpay, o masyadong abala sa pagtawag ng mga Diyos, at gumagawa ng isang bagay na malaki. Alam mo ba na pinaghirapan ni nanay ang sarili para lang mabayaran ang mga utang mo? Naputol ang boses niya sa malapit na sigaw. Bakit hindi mo siya nabisite kahit isang beses? Ibinigay niya sa iyo ang lahat. Binigay ng buong pamilya namin ang lahat sa iyo. Ni hindi niya kayang bayaran ng intensive care dahil binabayaran niya ang mga utang mo. Nabuhay siya sa lakas ng loob. Muntik nang mamatay si nanay, gets mo ba yun?
Matapos ilabas ang lahat, si Joe Yukon ay bumagsak sa kanyang upuan. Naglagay siya ng bank card sa mesa. Iyan ang gastusin mo sa susunod na 6 na buwan. Simula ngayon, ako na ang bahala kay mama. Wala itong kinalaman sa iyo. At ang iyong mga utang. Ikaw na mismo ang magbabayad sa kanila. Tapos na kaming tulungan ka. Nang inag ang puso ni Joe Chen, at ibinuko niya ang kanyang bibig para magpaliwanag, ngunit pinutol siya ng kanyang kapatid na babae ng malamig. Simula ngayon, hindi na kami pamilya. Makalipas ang ilang sandali, umalis si Joe Chen sa ospital at umuwi. Muling lumitaw sa tabi niya ang masamang Diyos. Ramdam ko ang iyong pagkabalisa. Nataman ka ng mga salita ng babaeng iyon. Siya ay halos isang estranghero sa iyo. At saka, wala sa mga ito ang iyong kasalanan. Si Joe Chen ay nagbigay ng mahina at mapang-asar na ngiti. Hindi mo akalain na marunong kang mag-comfort ng mga tao. Ayos lang ako, kaya lang pinaalala niya sa akin ang nakaraan. Noon, ganoon din ako. May gustong sabihin, ngunit hindi makalabas ng kahit isang salita. Nang maramdaman ang pagbigat ng kalooban, ipinikit ng Diyos ang mga mata nito at nanunuya. Wala akong pakialam. Huwag mo lang hahayaang maging hadlang ito sa mga hiling ko. Muling tumigas ang tingin ni Joe Chen. Sabi mo kung mapatunayan ko ang halaga ko, tutulungan mo akong lumakas, di ba? Kung malakas ako, makakabawi ako sa lahat ng ito, di ba? Ang tono ng masamang Diyos ay tiyak. Siyempre, pero una, kailangan mong ipakita sa akin ang iyong halaga. Nakatingin ito sa likod niya habang naglalakad palayo, may iniisip. Sa Destiny Point, ha? Huwag mo akong bigwan, anak. Samantala, sa Pharmaceutical Club, ang nag-iisang petang na si Lin Yu ay nakikipag-usap sa kanyang mga tauhan. Makipag-ugnayan sa crew doon. Sabihin sa kanila na bilasan ang pag-aayos. Ang mga nakatataas ay hindi maghihintay magpakailanman. Mabilis na tumango ang isa niyang tauhan, saka idinagdag, "Boss, may iba pa." Nalaman namin na sa Zone A, hindi naging maayos ang koleksyon. 3 sa aming mga lalaki ang pinabagsak ng isang estudyante. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan ni Lin Yu. Ang lugar na iyon ay hindi pa dapat makolekta. Ang mga idiot na iyon ay dapat na sinusubukang mag-scheme ng isang bagay para sa kanilang sarili. Ang mga clown na tulad nila ang dahilan kung bakit mas kaunting tao ang lumalapit sa akin para magpautang. Pangasiwaan ito ayon sa mga patakaran. Nag-alinlangan ang kanyang lalaki. Paparusahan ko sila, pero iba ito. Kabilang sa 3 ang isang E-rank stage 3 at isang E-rank stage 2 messenger. Ngunit ayon sa kanila, binugbog sila ng isang estudyante na kakapasok lang sa E-rank stage 2. Napukaw ang interes ni Lin Yu. Kinuha niya ang detalyadong ulat tungkol kay Joe Chun mula sa kanyang nasasakupan. Pagkatapos niyang basahin ay tumaas ang isang kilay niya. Isang stage 2 na estudyante lang ang nagpapabagsak sa stage 3 at stage 2 na kalaban. Kahit na ang pinakamahina stage 3 ay kayang humawak ng 10 stage 2s. Ang agwat sa pagitan ng mga ranggo ay hindi isang bagay na tinutulay mo na may kasanayan lamang. Naghinala si Lin Yu na itinatago ni Joe Chun ang lakas ng stage 3, ngumingiti sa sarili. Interesting. Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na bantayang mabuti si Joe Chun. Hindi masasayang ang ganitong talento. Sa mga sumunod na araw, ginugol ni Joe Chun ang kanyang oras sa pakikibagay sa kanyang bagong katawan at pagsasaliksik. Sa bahagyang mga alaala na minana niya, nakakuha siya ng disenteng pag-unawa sa mga pangunahing kaalaman sa mundong ito. Nalaman niya na ang mga tao dito ay regular na umiinom ng mga espesyal na suplemento upang makakuha ng pambihirang kapangyarihan. Ang mga pinahusay na individual na ito ay tinawag na mga mensahero. Ngunit ang mga gamot na kailangan upang maging isa ay hindi kapani-paniwalang mahal, na nagpapaliwanag kung bakit ang orihinal na may-ari ay nahulog sa napakabigat na utang. Kahit na hindi niya alam ang ganap na limitasyon ng isang messenger, kahit na ang pinakamababang ranggo ay mas malakas kaysa sa mga normal na tao. Hindi nakakagulat na ang mga tao ay gumugol ng kayamanan sa pagsisikap na maging isa. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Pagsagot sa tawag, sinalubong siya ng galit na sigaw ng monitor ng klase. Tapos na ang kanyang bakasyon, at babalik na siya kaagad sa klase.
Noon naalala ni Jo Chun na estudyante pa siya. Isinukbit ang kanyang bag sa kanyang balikat, nagmamadali siyang pumunta sa Lightbath High School. Sa klase, mula sa lecture ng guro, nalaman niya na ang katayuan ng isang mensahero ay tinutukoy ng lakas at nirerango ayon sa mga titulo. Ang mga ito ay mula sa pinakamababang E-rank hanggang sa pinakamataas na S-rank, at ang isa ay kailangang maabot ang tuktok ng kanilang kasalukuyang ranggo bago makapasok sa susunod. Sinasabi na ang isang S-rank messenger ay walang pinagkaiba sa isang Diyos. Upang tumugma sa kapangyarihang ito, ang mundo ay nahahati sa 5 antas ng lipunan. Ang mga ordinaryong tao at E-rango ay sumasakop sa ika-5, na tinatawag na panlabas na layer, na kumakatawan sa ilalim ng lipunan. Ang pang-4 na baitang at pataas ang bumubuo sa core ng lungsod, na sumasagisag sa kapangyarihan at impluensya, na ang D-rank ang pinakamababang makapasok. Bilang isang mababang E-rank, alam ni Jo Chun na para makakuha ng mas maraming mapagkukunan, kailangan niyang maabot ang sentro ng lungsod. Sa ngayon, ang prioridad ay lumakas ng mas mabilis hanggat maaari. Pagkatapos ng klase, inanunsyo ng guro na para sa PE, magdaraw sila ng pagsusulit, sasabihin sa lahat na magpalit, at magkita sa field. Sa field, hindi maiwasan ni Jo Chun na mamangha. Ang mga estudyante sa departamento ng messenger ay nagkaroon ng pisikal na pagsasanay sa kalahating araw. Ito ang nabubuhay sa pangarap. Pero bago pa niya maisip ay may tumawag sa kanyang pangalan mula sa likuran. Sa susunod na sandali, may humawak sa kanyang kwelyo at nagsimulang manguyam. Jo Chun, ilang araw na lang, at ikaw ay kumikilos ng mataas at makapangyarihan. Hindi ka iligtas ng magagandang nakasulat na mga marka. Nagpaplanong kausapin ang iyong mga kaaway na sumuko. Ang mga mensahero ay nabubuhay at namamatay sa pamamagitan ng lakas. At ikaw, isa ka lang yugto ng basura. Malamig na binatukan ni Jo Chun. Sa pamamagitan ng loika na iyon, ikaw ay isang yugto lamang ng basura, hindi ba? Ang mga salita ni Jo Chun ay nagpawalang bisa sa batang may kulay abong buhok. Sa sobrang galit, binasa ng bata ang kamao kay Jo Chun, sinusubukang iligtas ang pagmamalaki. Ngunit ang malambot at matamlay na suntok na iyon ay hindi posibleng makasakit sa kanya. Natigilan ang batang may buhok na kulay abo, hindi siya makawala, at mukhang tumangkad si Jo Chun kahit papaano. Tumingin si Jo Chun sa kanya ng may yelong mga mata. Di ba sabi mo strength is everything? Kung gayon ang ibig sabihin ba nito ay maaari ko nang putulin ang iyong bibig ngayon. Bago pa mag-sink in ang mga salita, bumagsak ang isang nakakadurog na aura sa buong field. Dahil sa matinding pressure, naging imposible para kay Jo Chun na makagalaw ng 1 pulgada. Ang pinagmulan nito ay walang iba kundi ang kanyang guro sa PE na si Tian Jija. Jo Chun, hindi ka pa nakakabalik, at nanggugulo ka na. Si Jo Chun ay nagbigay ng isang palakaibigang ngiti, ipinaliwanag na siya ay nakikipag-spar lang sa isang kaklase. Malamig na bumantong hininga si Tian Jija, binabalaan siya na sa susunod ay magkakaroon ng kaparusahan, pagkatapos ay inutusan ang lahat ng mga estudyante na magtipon para sa pagsusulit. Makinig ka, 3 buwan na lang bago ang pagsusulit sa pagtatapos. At pagkatapos nito, ang tunay na pakikitungo, ang paligsahan sa pagpapalitan ng distrito. Kung maganda ang pwesto mo, magdadala ka ng karangalan sa paaralan at magkakaroon ka ng pagkakataong makapasok sa isang nangungunang akademya. Para matiyak na nasa peak form ka, nag-secure ako ng imported na A-brand beginner supplements. $6,000 lang bawat isa, para tulungan kang durugan ang iyong mga score. Sinimulan ng mga mag-aaral ang kanilang pull-up test. Ang mga walang suplemento ay halos hindi makakapangasiwa ng 20-something reps. Ang mga kumuha sa kanila ay madaling itinulak ang lagpas 50 sa isang hakbang. Nagulat si Jo Chun. Ang pagsubok para sa mga mensahero ay ganito kasimple. May inaasahan siyang mas kakaiba. Habang nag-iisip siya, tumabi sa kanya ang monitor ng klase. Jo Chun, okay ka lang. Bigla kang nagpahinga ng ilang araw. Akala ko may nangyari na sayo. Nahihiyang dagdag niya. It's not like I'm trying to pry, but with graduation so close, it's unusual for you to take time off, so I was just curious. Tanong ng class monitor, by the way,
hindi ka ba bibili ng supplement ng teacher? Bahagyang umiling si Jo Chun, sinabing wala siyang pera. Seryoso, lahat ng iba ay